Hindi naniniwala si Sal Panelo kay Senadora Amy Marcos. Wala. Budol-budol lang daw yan. Bulahin mong lelang mo. Yan ang sabi niya. Ang sa palagay ni Panelo, ito ay nagbabalat kayo lamang para makakuha ng boto sa magkabilaang kampo, sa kampo ng Duterte at sa kampo ng kanyang kapatid. Dahil dyan, merong hamon. Naghahamon. Itong si Sal Panelo, mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat, sa mga viewers natin at mga followers. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Tayo po'y magpapatuloy kahit na malit lang po, kukunti ang ating views kahit na sa 10, 5, tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng reaksyon at pagtalakay sa may init na issues sa loob ng ating bayan. Shoutout kay Mar Ekling, ang ating kaibigan sa Davao de Oro. Kumusta ka, Mar? Ganun na rin kay Paring Balls ng Mamating na Gilian LU. Shoutout sa iyo, Paring Balls, the best barber. Maraming salamat sa iyong napakagandang gupit. At lalong-lalo na sa ating mga subscribers and followers, marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta. Ayan, balikan po natin ang issue. Itong si Madam Amy Marcos, mga kababayan, abay mukhang tagilid na po dahil palayo po ng palayo ang kanyang standing sa survey, mga kababayan. Pabagsak ng pabagsak. Dahil nga po sa mga ginagawa niya. Kagaya po ng pag-iimbestiga sa pagkaka-transfer or pagkahuli, pagka-aresto, whatever you call it. Pagka-aresto sa dating Pangulo. Sinasabi niya pong hindi daw po ito constitutional. Hindi daw po ito legal. Yan ang kanya mga pinagsasabi. Wala po siyang pagsuporta sa gobyerno. Wala. Sa administrasyong Marcos. Nalam naman po natin na ginawa po nila, sinunod po nila ang batas. Maliwanag naman na sinunod nila ang batas. Binigyan ng due process ang akusado, ang dating Pangulo. Yan ay maliwanag. No question, mga kababayan. Kaya hindi po natin maintindihan itong senadora na si Amy Marcos, ang pambansang ate. Kinakalaban pa niya ang kanyang kapatid. Para lang siguro sabihin ng mga DDS na pinagtatanggol tayo ni Amy. Kailangan nating suportahan siya sa nalalapit na eleksyon. Pero mga kababayan, andito naman tong si Sal Panelo na nagsasabing, huwag tayong maniwala dyan. Bolahin mo ang lelang mo. Yan ang sinabi ni Sal Panelo, mga kababayan. Kaya itong mga DDS ay naniniwala na rin kay Sal Panelo. Kaya mga kababayan, nako, alanganin pong lumabas o makapasok sa Magic 12 itong si Senator Amy Marcos. At meron pa nga ngayong balita na kumalas na daw po officially sa alyansa ng kanyang kapatid sa senatorial slate ng administrasyong Marcos. Na kumalas na daw po siya. Nako, matindi po ang impact nito. Actually, marami po, kahit po mga Ilocano ngayon sa norte, dahil po sa kanyang pinapakita sa kanyang kapatid, abay marami na pong galit na mga Ilocano kay Manang Amy Marcos. At sigurado po na hindi po yan iboboto. Kahit sabihin pa po natin na Marcos yan,
hindi po yan iboboto ng maraming Ilocano, mga kababayan. Kaya it is so sad na sa mga DDS at mga Maka-Duterte, hindi po yan iboboto. Ganun na rin sa mga taga-Norte, hindi rin po yan iboboto. Dahil namamangka sa dalawang ilog, double blade, mga kababayan. Kaya delikado. Hindi po natin inaasahan na mananalo po siya. Nako, pagdating po ng Mayo, sigurado mas lalo pong laglag po ito sa survey, mga kababayan. Alanganin na po si Manang Aimee. Kung bakit ba naman niya pinagpipilitan ng kanyang pagdepensa sa mga Duterte? Dapat manindigan na lang siya sa kanyang kapatid. Hindi ko alam, siguro nakikipagplastikan lang. At ang intensyon nga lang niya ay makasungkit ng boto sa mga DDS. Yan lang po ang kanyang plano, ang kanyang motibo kung bakit may mga paimbestiga siya sa Senado. Yan lang, mga kababayan. Actually, nagsasayang lang po tayo ng pera. It's just a waste of money, a waste of time, mga kababayan. Pera po yan ng taxpayers, mga Pilipino. Ganyan lang po sila magsayang ng pera. Pero hindi po siya makaporma. Kay Yusek Claire Castro, mga kababayan, lagi po siyang sinasagot. Ni Yusek Castro. Wala. Hindi po siya makaporma sa galing ni Yusek Castro, mga kababayan. Kaya ang tingin po natin dito, wala na. Wala na. Wala na sa pag-iisip ang senadorang si Aimee Marcos. Di ko alam kung bakit sarili niyang kapatid ay inaatake niya sa ngayon. Dapat manindigan ka na lang, mamili ka na lang. Titindig ka ba sa taga Davao o taga Norte? Yun lang. Yun lang, pero iba po siya. Gusto niya po, dalawa po ang kanyang tindigan. Naku, hindi po yan maganda. Namamangka sa dalawang ilog. Meron nga pong kanta, kung pag-ibig mo'y dalawa, palayain ang isa. Wala, hindi po pwede yan, Madam Aimee Marcos. Na dalawang yung pag-ibig. Na mahal mo ang mga taga Davao at mahal mo rin ang mga taga Ilocos. Hindi po pwede yan. No. Dapat palayain mo ang isa. Mamili ka. Isa lang dapat. Maging loyal ka lang sa iisang kampo. Sigurado, bagsak ka dito. Dahil wala ang iyong loyalty, hindi natin nakikitaan ang iyong loyalty. Mga kababayan, so titinignan po natin kung ano po magiging resulta pagdating ng eleksyon. Pero ang nakikita po natin, hindi po siya lulusot. Dito po siya nasira. Actually, nilalaglag na po siya ng kanyang kapatid, ang presidente. Hindi na po binabanggit ang kanyang pangalan, kaya yun po siguro, kaya totally na po siya na ang kumalas. Officially. Ang pagkalas sa administrasyon ay mas lalo pa pong nakasira sa kanya. Imbis na meron konting suporta mula sa administration, sa makinarya, wala na. Kumalas ka. Kaya mga kababayan, tagilid po itong si Manang Aimee Marcos. By the way, bago po natin tapusin, maligayang kaarawan sa loob po ng selda kay former President Digong Duterte. Nakita po natin ang mga Pilipinong OFWs na kumakanta, nagmamarcha. Ang iingay po nila, nakakahiya. Andun po sila sa playground, yun na lang po ang pwede nilang gawin. Nagpiknik, mga kababayan.
Yun lang po ang pwede nilang gawin dahil mahigpit na rin po ang seguridad. Dahil nagkukos na po sila dun ng kaingayan, gulo, disorder, may ingay po sila. Abay, apektado po ang neighborhood ng The Hague, mga kababayan. Kaya ang seguridad ay mahigpit na rin. Pahigpit na rin po ng pahigpit. So, 80th birthday. Nako. Mga ilang cakes pa kayang ibublow doon ni dating Pangulong Digong? Siguro baka 8 cakes pa po, mga kababayan. Marami pa pong cakes yan. 8 cakes pa. Kaya mahabang proseso ito, mga kababayan. At ang masakit dito, kung pagkatapos ng 8 taon at ibibigay na ng husgado ang desisyon, ilalabas na ng husgado, at kung convicted, iyan ang masakit dyan. Another 30 years, mga kababayan. So 30 na cakes na naman. So 8 plus 30, naku, daming cakes na yan. Daming cakes, mga kababayan. So, ang sinasabi po natin dito, tagilid po ang laban ng Duterte. Tagilid po sila kahit ibigay mo pang pinakamagaling na lawyers dyan. Positive lang po yung kanyang lawyer ng defense. Sinabi niya kaya niya po ipanalo. Pero of course, ganun ang sasabihin. Alangan naman na negative ang sasabihin niya na hindi niya kayang ipanalo. Alam niyo, pera-pera din yan. Kaya pinapaasa din niya ang kanyang, kumbaga ang kanyang customer. Kaya ganyan siya magsalita. Pero mga kababayan, wala po tayong aasahan dyan. Sa bigat ng mga testigo, ng mga ebidensya, laban sa dating Pangulo, abay wala. Para sa akin, matatalo po siya dyan sa kasong ito. Anyway, happy birthday, Tatay Diggs. Behave ka lang dyan sa loob, okay? Mga kababayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat-ingat po tayo lagi. Isang magandang hapon sa inyong lahat, wherever you may be. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga matitinong Pilipino.